Isang estratehikong bombero at ang pinakamalakas na refinerya ng langis sa Russia ang nabawas. Ang mga sundalo ng espesyal na unit ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine na Alpha ay tinamaan na yon ang Russian strategic bomber na Tu-75MS sa airbase sa Engels. Ang mga ganitong klase ng eroplano ang sumusugod sa Ukraine. Pero sa totoo lang, isa lang ito sa mga pangyayari ngayong araw, kung saan ang mga drone ng Ukraine ay ikawalong beses na yung taon na umatake sa pinakamalaking oil refinery ng Russia. Na sa wakas ay tuluyang huminto ang operasyon. Ang export ng langis mula sa Novorossiysk ay bumagsak ng kalahati matapos ang mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine at ngayon ay binibilang ng mga Ruso ang kanilang mga pagkalugi dahil sa malawakang mga pag-atake. Sa madaling salita, himayin natin ang buong larawan ng mga pambubomba ng mga Ukrainian, ang mga pag-atake sa teritoryo ng Rusya nitong nakaraang araw at ilalatag natin ito ng maayos. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito. Tingnan ninyo ngayon din, baka matagal na kayong nanonood ng mga episode ko, pero hanggang ngayon ay hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Magpapasalamat ako kung pipindutin ninyo ang subscribe button sa ilalim ng video na ito. Kaya, simulan natin sa pag-atake sa paliparan sa Engels. Naglabas ang mga Ukrainian monitoring channel ng satellite image ng paliparan ng Engels 2, kung saan makikita ang isang eroplano na malubang nasira ang kanang pakpak. Ito na ang pangalawang Tu-75 na naging target ng pag-atake sa loob ng 1.5 buwan. Noong Hulyo 16, dahil sa pag-atake sa parehong paliparan, isa sa mga bomber ang nawalan ng buntot na bahagi. At noon sinabi ng serbisyo ng seguridad ng Ukraina na ang eroplano ay tinamaan mismo ng mga drone. Ang mismong Engels ay nasa 800 kilometro mula sa hangganan ng Russia at Ukraina. Ibig sabihin, ito ay nasa malalim na likurang bahagi na ginagawang technical na mahirap at estratehikong kapansin-pansin ang ganitong uri ng pag-atake. Ang Tu-75 ay pangunahing ginagamit para sa paglulunsad ng mga cruise missile na Kh-55 na may abot na hanggang 3,500 kilometro. Kasabay nito, kayang magdala ang eroplano ng nuclear na warhead. Bilang bahagi ng strategic aviation, isa sa 3 bahagi ng Russian nuclear triad kasama ng intercontinental ballistic missiles at mga submarino. Sa kabuuan, 90 ganitong makina ang nagawa sa mga mRNA ng produksyon kung saan 58 ang nananatiling nasa serbisyo ng Russia pagsapit ng 2025. At para maintindihan ang laki ng nangyayari, kailangan nating balikan ang mas naunang, mas malakihang operasyon laban din sa parehong target. Noong ika-1 ng Hulyo 2025, nagsagawa ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine ng operasyong tinawag na Sapot. Gamit ang mga drone na palihim na naipasok sa loob ng bansa at pinakawalan mula mismo sa mga truck sa teritoryo ng Rusya, sabay-sabay nilang inatake ang mga strategic bomber sa 4 na paliparan. Ito ay sa Diagileva, Olenya, Ivanova at Belaya. Ayon sa datos ng mga independenteng OSINT analyst, bilang resulta ng pag-ataking yon, na naging pinakamalaking pag-atake sa infrastrukturang militar sa loob ng teritoryo ng Rusya sa buong digmaan, nawasak ang 15 eroplano ng Tu-75, 12 Tu-22M3 at isang eroplano ng malayuang radar na A-50. Ang mismong serbisyo ng seguridad ng Ukraine ay nagsabi na 41 na eroplano ang tinamaan, ibig sabihin kasama rito ang mga nawasak at mga nasira. O kaya, nung panahong yon, ito ay katumbas ng 34% ng lahat ng estratehikong tagadala ng cruise missile ng Russia. Grabe to. Ayan, lumilipad na. Ayan, lumipad na. 2. Magpapatuloy. Itutuloy. Magpapatuloy. Itutuloy. Papatayin kita ngayon. Itutuloy. Hindi ko siya mapapabagsak. Diretso siya sa... Oh, heto. Diretso siya sa camera. Sandali lang. Maririnig na natin ang tunog. Maririnig na. Nandiyan pa. Oh, umalis na. Lumipat na. Mga 50 na umalis. Hindi man. Itutuloy. Itutuloy. Putong ina, wala na naman tayong gasolina. Nakakainis na talaga. Pero hindi lang ang abyasyon ng kalaban ang inaatake ng sandatang lakas ng Ukraina, kundi pati ang kakayahan nilang kumita para sa digmaang ito ay pinipigilan din nila.
Ayon sa datos ng ahensyang Reuters, ang pag-export ng langis mula sa Black Sea Port ng Novorossiysk noong Agosto ay bumaba na higit sa kalahati kumpara noong Hulyo. Mas mababa sa 350,000 bariles kada araw kumpara sa humigit kumulang 800,000 bariles noong nakaraang buwan. Sa pamamagitan ng pangunahing terminal na Shashkari sa Pantalan, ine-export ang langis ng Russia, mga uri ng Urals at Siberian Light, pati na rin ang langis ng Kazakhstan na Kepco. Ito ay naging resulta ng mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa infrastruktura ng Pantalan. Agad na ipinahiwatig ng Kyiv na papayagan lamang nilang ibenta mula Novorossiysk ang langis ng Kazakhstan, ngunit ang langis ng Russia ay dapat manatili sa Russia. Sa ngayon, sinusubukan ng mga Ruso na lubos na samantalahin ito. Inilipat ng Russia ang bahagi ng transit na langis ng Kazakhstan mula sa Baltic Port, ito ay Ust-Luga, pabalik sa Novorossiysk. Ibig sabihin, binago nila ang kanilang lohistika doon, sinubukan nilang maglipat-lipat. At ngayon, ibinalik nila ito, lalo na dahil sa tumataas na panganib sa dagat itim para sa mga tanker na may dalang krudong Ruso at sa mga palagiang pagkaantala sa operasyon ng port infrastructure ng reyon dahil sa mga pag-atake ng mga drone. Simple lang ang plano ng mga Ruso, palakihin ang export ng langis ng Kazakhstan mismo sa pamamagitan ng Novorossiysk sa dagat itim para subukang takpan ng langis ng Kazakhstan ang kanila. Ang mga padala nilang langis ng Russia sa pag-asang hindi matutukoy ng Ukraine kung aling tanker ang may dalang langis ng kanino. Pero kahit ang maniobrang ito ay hindi ring garantiya ng kaligtasan. Noon, inatake na ng mga Ukrainian drone ang mga kargamento ng langis na galing mismo sa Kazakhstan na ipinapadala sa pamamagitan ng terminal ng Caspian Pipeline Consortium sa lugar ng Yuzhnaya Ozerevka. Ito ay literal na katabilang ng mismong Shashkaris. Isa sa mga trader ang nagbigay ng napakatapat na prediksyon at nagsabi, at quote, "Hindi namin inaasahan ang pagbuti ng sitwasyon sa susunod na buwan, kaya malamang na makakakita tayo ng mas maraming langis mula sa Kazakhstan sa Novorossiysk at mas kaunti mula sa Russia." At ang ikatlong linya ay ang sistematiko at metodikong pagwasak sa industriya ng pagpoproseso ng langis ng Russia na sa pagkakataong ito ay tumama agad sa dalawang pinakamalalaking planta sa Russia. Noong gabi ng ika-28 ng Agosto, tinamaan ng mga drone ang Slavneft Yanos sa Yaroslavl. Ito ay isang pabrika na kayang magproseso ng hanggang 15 milyong tonelada ng langis kada taon at gumagawa ng gasolina at diesel na pasok sa pamantayang Euro 5 at na mahalaga, kerosen ng pang-eroplano, pati na rin ang malawak na hanay ng mga langis at bitumen, liquefied gas at fuel oil. Ito na ang ikawalong pag-atake sa partikular na pabrika na ito simula ngayong taon. Kasabay nito, opisyal na kinumpirma ng pangunahing tanggapan ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang pagtigil ng Stovsky Oil Refinery. Ang kumpanya ng Lukoil sa rehiyon ng Nizhny Novgorod, isa sa 4 na pinakamalalaking oil refinery sa buong Russia na may kapasidad na humigit kumulang 17 milyong tonelada ng langis kada taon. Ayon sa datos ng militar na intelihensya, huminto ang instalasyong AVT-6 sa kumpanya na kritikal na mahalaga para sa buong proseso ng pangunahing pagproseso ng langis na kung wala ito, hindi talaga kayang magpatuloy ng planta sa normal nitong operasyon. Sa paligid ng nasunog na kagamitan, may naitala ng ilang mga construction crane. Gamit ang mga ito, sinusubukan ng mga Ruso na magsagawa ng mga pagkukumpuni, pero malinaw na ang lawak ng pinsala ay nangangailangan hindi lang ng simpleng pag-aayos kundi ng malawakang pagkukumpuni at sa kabuuan, tumigil ang operasyon ng planta ngayon. At itong dalawang pag-atake na ito, sa totoo lang, ay dulo lang ito ng mas malawak na larawan. Noong ika-25 ng Agosto, matapos ang pag-atake ng mga drone, itinigil din ng refinery ng langis sa Novoshaktinsk sa timog ng Rusya ang operasyon nito. Ito lang ang tanging malaking oil refinery sa Rostov region at bago pa nito, 5 oil refinery na agad ang tumigil sa operasyon. Ito ay ang Permnefteorgsyntes, Orsnefteorgsyntes, Zapsipneftehim, Sibur, Saratovsky at Volgogradsky ng mga oil refinery. Sa kabuuan, mula simula ng 2026, mahigit 70 beses nang inatake ng mga Ukrainian drone ang mga oil refinery ng Russia at ilang dosenang pasilidad ang naipahinto sa operasyon. Bunga ng sistematikong kampanyang ito, bumagsak sa pinakamababang antas mula pa noong 2002 ang pagpuproseso ng langis sa Russia. Ibig sabihin, bumalik ito sa antas na mahigit 20 taon na ang nakalipas, na siyang naging direktang dahilan ng matagalang krisis sa panggatong na sumaklaw sa 12 ng rehiyon ng Russia. Sa kabuuan, sa loob lamang ng isang araw, noong Agosto 28, ipinakita ng Ukraine ang kakayahan nitong umatake sa 3 estratehikong kritikal na direksyon para sa Russia ng sabay-sabay. Sa estratehikong tagapagdala ng sandatang nuklear sa malalim na likuran, eroplano na Tu-75MS,
sa pag-export ng langis sa dagat sa pamamagitan ng pangunahing daungan sa Dagat Itim sa Novorossiysk at sa mismong pisikal na kakayahan ng Rusya na iproseso ang sarili nitong langis para gawing fuel. At bawat isa sa mga direksyong ito ay hindi lang basta isang beses na pangyayari. Bahagi na ito ng mga kampanyang maingat na pinlano at itinayo sa loob ng maraming buwan. At gaya ng nakikita natin, hindi nagpaplanong tumigil ang sandatahang lakas ng Ukraine. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.